AI? AI? Ano nga ba ang AI? Ano nga ba ang salitang AI? At saan ba ginagamit ang AI? Naguguluhan na ako. Ah! Boses ng Kabataan, Pag-asa ng Bayan, ating masisilayan. Ako, si Paul John McCarthy at kasama sa Sinabalita. Sa pag-unlad ng teknolohiya, ay dumarami rin ang mga estudyanteng gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang mga pangangailangan pagdating sa paaralan. Ayon sa Asian Foundation 2026, 83% o 83 mga estudyante sa Pilipinas ang gumagamit ng Artificial Intelligence para sa kanilang pag-aaral. Sa kabila nito, matatawag pa rin bang pag-asa ng bayan ang mga kabataan kung gumagamit ng Artificial Intelligence? Para sa akin, maaari pa rin silang matawag na pag-asa ng bayan sapagkat ang Artificial Intelligence o AI ay isang kagamitan na maaaring gamitin upang mas mapadali at mas mapaganda ang mga gawa ng mga kabataan. Para sa akin, hindi na nagiging pag-asa ng bayan yung kabataan if masyado tayong nagde-defend sa AI. Kasi dahil dito, natitake yung critical thinking natin na nagiging dahilan din ng pagbaba ng literacy and numeracy rates. And dagdag pa rito na dahil sa sobrang paggamit ng AI is parang nawawala na yung originality and creativity ng mga kabataan. Tawag pa rin na pag-asa ng bayan yung gumagamit ng AI kasi we can use this in a right way na paggamit ng AI. And I know na may pros and cons siya, pero for me, magagamit pa rin natin siya kasi it depends on us kung paano natin siya gagamitin. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Lourdes Rosario, hindi lahat ng AI ay tama. Kaya dapat natin gamitin ng maayos at may responsibilidad ang AI. Dahil ang AI ay magsisilbing kasangkapan, hindi kapalit ng kritikal na pag-isip ng tao. Dapat ipakita natin na tayo ay pag-asa ng bayan. Gaya nga ng sabi ni Dr. Ferizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat ay maging mabuting halimbawa sa bawat kabataan dahil tayo rin ang makikinabang kapag tayo ay nagtulong-tulong para sa ikakaunlad ng komunidad. Sa uli, ang AI o Artificial Intelligence ay dapat magsilbing gabay lamang para magkaroon ng direksyon ang ating mga ginagawa.